Yung bagong update natin ngayon ay si Cuadro Alas ay may laban na napapalapit. Ayan. Time is it! The time is Cuadro Alas time! The announcement is coming! Oh yeah! You know the vibes! Cuadro Alas signature! Oh yeah! Lahat ng Cuadro Alas fans dyan, mag super science na kayo dahil magpapalipad na naman. Papalipad na naman ang ulo. Oh yeah! So guys, this time guys is mag-announce tayo ng ating lawan. Oops! Ika lang. Yung bagong update natin ngayon ay si Cuadro Alas ay may laban na napapalapit. Ayun. Marami ang nagtatanong kay Mr. Cuento kung ano nga ba ang magiging epekto kung ang dating world champion na si John Riel Casimero ay makakasama sa nalalapit na 50th anniversary ng Thrilla in Manila card ngayong October 29 sa Smart Araneta Coliseum. Abay, napakalaki po ang magiging impact nito para sa ating mga kababayan. Una, hindi may kakaila na si Casimero ay isa sa pinaka-kontrobersyal at pinaka-explosive na boksingero ng Pilipinas. Kilala siya hindi lang sa kanyang knockout power, kundi pati na rin sa kanyang entertaining personality kapag siya isinama sa isang prestiyosong boxing event gaya ng Thrilla in Manila 50th anniversary. Paniguradong lalaki ang interes ng mga Pilipino, hindi lamang sa mismong laban, kundi sa buong okasyon. Idagdag mo pa na mga Manny Pacquiao promotions sa mga boksingero ay magpapasikat din. Ang Thrilla in Manila ay isa sa pinaka-historical na laban sa kasaysayan ng sports. Tampok noon sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Kaya kung ang isang Pinoy na gaya ni Casimero ay bibida sa paggunita nito, tiyak na muling mabubuhay ang pride at passion ng mga kaubayan nating boxing fans. Magiging tulay ito upang muling maalala ng mga Pilipino kung gaano nga ba kalaga ang papel ng ating bansa sa kasaysayan ng international boxing. Dagdag pa riyan, ang presensya ni Casimero ay magbibigay inspirasyon sa mga batang boksingero. Kung noon, sina Manny Pacquiao at Nonito Donaire Jr. ang nagsilbing inspirasyon, ngayon ay maaari ring maging huwaran si Casimero sa mga kabataang nangangarap. Isang malinaw na mensay ang naipapadala, kaya ng Pinoy na makihalo at magtagumpay sa pinakamalaking entablado ng mundo. Kung titingnan naman natin mga kwento sa aspeto ng ekonomiya at turismo, napakalaki rin ang benepisyong may dudulot nito kapag narinig ng mga Pinoy na si Casimero ay kasali sa card. Siguradong daragsa ang mga manonood sa Smart Araneta Coliseum. Hindi lamang lokal na audience ang makakapanood, kundi pati na rin ang mga fans mula sa ibang bansa. Ang mga tiket ay mabilis na mabebenta at posibleng umangat pa ang kita ng event organizers. Mahalaga rin na tandaan na si Casimero ay mayroong matibay na fanbase, lalo na sa social media. Kilala siya bilang isang fan favorite na marunong makipag-ugnayan sa kanyang mga taga-suporta. Kaya kung siya isama sa event, hindi lamang hype kundi global attention ang madadala niya. Posibleng mas mapalawak pa ang coverage ng media at mas lumaki ang exposure ng Pilipinas bilang host nation na isa sa makasaysayang boxing celebration. Sa uli mga kwento, kung si John Riel Casimero ay magiging bahagi ng 50th anniversary ng Thrilla in Manila, hindi lang ito laban para sa kanya. Ito ay laban ng bawat Pilipino na naniniwala sa kakayahan ng ating mga boksingero. Ito ay maging simbolo ng ating resiliency, fighting spirit at magmamahal sa boxing. Kaya naman mga kwento, kung si Casimero ay may isama sa lineup, ito hindi lang simpleng event, ito ay magiging isang malakas na sigaw ng Pinoy pride sa buong mundo. Samantala, ayon naman kay Carl James Martin, ang tinaguriang Wonder Boy ng Philippine Boxing, anya, isang malaking karangalan ang maging bahagi ng nalalapit na anibersaryo ng Thrilla in Manila na gaganapin sa Araneta Coliseum sa darating na October 29. Ang makasaysayang kaganapang ito ay nagbibigay pugay sa isa sa pinakadakilang sandali sa kasaysayan ng boxing, habang itinatampok naman ang lakas at talento ng ating mga Pilipinong boksingero. Kita-kits tayo roon. Malinaw na ipinapahayag ni Martin ang kanyang lubos sa pasasalamat at pagmamalaki na siya ay makakasama sa isa sa pinakamakasaysayan okasyon sa mundo ng sports, ang Thrilla in Manila, na ginanap sa taong 1975 sa Araneta Coliseum. Tampok ang alamat na si Muhammad Ali kontra yan kay Joe Frazier. Ito ay tinuturing na isa sa pinakamagandang laban sa kasaysayan ng boxing.
Kaya naman ang pagbabalik nito ngayong ika-50th anniversary ay hindi lamang simpleng event, kundi isang pagbibigay pugay sa nakaraan at pagpapakita ng bagong henerasyon ng mga mandirigmang Pinoy. Ang sinabi naman ni Carl James Martin ay nangangulugan ng dalawang bagay. Una, bilang isang batang boksingero, nakikita niya ang malaking oportunidad na maipakita sa buong mundo ang talento at pusong Pinoy sa mismo entablado kung saan minsan nang naisulat ang kasaysayan. At pangalawa, ito ay isang mensahe ng pag-asa at inspirasyon sa ating mga kabataan na ang susunod na kabanata ng Philippine Boxing Pride ay patuloy na itataguyod ng mga tulad niya. Mga kakwento, ang kanyang mga salita ay hindi lamang panyaya, kundi isang patunay. Buhay na buhay ang apoy ng Pinoy sa mundo ng boxing. At ngayong October 29 sa Araneta Coliseum, sama-sama nating masasaksihan kung paano muling magiging sentro ng atensyon ng ating bansa sa pandaigdigang entablado ng boxing. Kaya sa ating mga mandirigmang mga Pilipino, good luck sa paparating na mga laban ninyo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Christine Azurin, kay kakwentong Mario, kay kakwentong Double M Vlog, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.